Sunog! Bilis! Lumabas na kayo! Kahit mahimbing ang tulog ni Mara, nanunuot sa tenga niya ang sigawan na iyon. Malaki na ang sunog! Bilis! Labas na! Wika ng mga kapitbahay. Nakakunot noo siyang nagbukas ng mga mata. Agad siyang naubo nang makaamoy ng usok. Hirap siyang bumangon, hawak ang siyam na buwang tiyan. Patuloy siya sa pag-ubo habang nanlalabo ang mga mata. Ang laki na ng apoy! Muling sigaw ng kapitbahay. Kinakabahan siyang lumingon sa bintana at hirap iyong binuksan. Naroon ang mga nagtatakbuhan niyang mga kapitbahay. Dala-dala ang iba't ibang mga gamit. Hanggang sa may sumabog. Sa lakas at pagyanig, bumagsak si Mara sa sahig. Nakita niya ang apoy mula sa bintana. Pinilit niyang tumayo pero walang lakas ang kanyang mga binti. Sinimulan niyang gumapang. Mara, nandyan ka pa ba? Huminto siya sa paggapang nang marinig ang tensyonadong boses ng kaibigan at kapitbahay mula sa labas. Napangiwi siya nang maramdaman ang muling paghilab ng tiyan niya. Tulungan mo ko, Rosalie. Nahawakan niya ang tiyan at napatihaya sa sakit. Lumabas ka na, Mahara. Nasusunog na ang buong apartment. Rosalie, manganganak na ako. Naiiyak niyang sabi. Tinanaw niya ang pinto na tingin niya. Pilit na binubuksan ng kaibigan. Kahit gusto niyang tumayo, ay hindi niya kaya ang sakit ng tiyan at kakapusan ng hininga. Mara, hindi ko mabuksan ang pinto. Ang laki na ng apoy. Hihingi ako ng tulong. Naging malikot ang mata niya nang maramdaman na umalis ang kaibigan. Rosalie, huwag kang umalis. Manganganak na ako. Napatingin si Mara sa pagitan ng mga hita. Basa na ang laylayan ng suot niyang bestida. Naroon na sa sahig ang sumabog niyang panubigan. Napasigaw siya nang mas tumindi ang sakit ng tiyan niya. Anak, nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng ibabaw ng tiyan. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Kahit naririnig niyang nagkakagulo sa labas ng bahay at napupuno na ng usok ang loob ng maliit na apartment, ginusto niyang mapaanak ang sarili. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Mara. Makailang beses niyang ginawa yun. Kasabay ng paglabas ng sanggol ay ang pagkita niya ng nagngangalit na apoy na nakapasok na sa loob. Halo ang pawis at luha niya. Nang kunin ng may bahid na dugo na sanggol na lalaki na patuloy sa pag-iyak. Anak, napatingin siya sa pinto nang marinig ang ingay doon. Mara, nandito na kami. Ang anak ko, iligtas niyo ang anak ko. Tila nagliwanag ang paningin niya nang bumukas ang pinto. Naroon ang kaibigan at mga kapitbahay. Kunin mo ang anak ko, Rosalie. Mabilis na lumapit sa kanyang kaibigan at kinuha ang umiiyak na sanggol na lalaki. Nang akmang lalapitan siya ng ilang kapitbahay, ay napaatras ang mga ito nang mahulog ang bahagi ng kisame na nagbabagat umaapoy. Sa pagtingala ni Mara, nakita niya na mahuhulog iyon sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sumigaw sa hapdi at init ng kanyang pisngi. Mabilis siyang nagmulat ng mga mata. Hingal na hingal siya habang punong-puno ng takot ang anyo. Mara, gising ka na? Naroon ang mukha ng kaibigan na si Rosalie. Ngumiti ito at hinawakan ng kamay niya. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Marami. Kumurap ang mga mata niya. Ang anak ko, nasaan siya? Agad niyang naalala ang sanggol na inluwal. Naging malikot ang mata niya. Akma siyang babangon pa upo. Sandali, huwag ka munang bumangon. Ang anak ko, maayos na siya. Nasa bahay siya inaalagaan ni nanay. Talaga? Kahit papaano nakahinga siya. Tumango si Rosalie. Inalalayan na siya nitong bumangon pa upo at isinandal. Anong naaalala mo? Tanong ng kaibigan. Pilit na binalikan ni Mara ang nangyari. Ang sunog sa kanilang apartment. Ang pagpapaanak niya sa sarili. Mabilis niyang binalingan ng kaibigan na naghihintay sa kanyang maaalala. Yung sunog. Tumango si Rosalie. May 1 linggo nang nangyari ang sunog sa apartment natin. 1 linggo? Ibig sabihin, ganoon ako katagal na tulog? Oo, Mara. Himala na nabuhay ka matapos ang sunog. Sa pagtingala ni Mara, naalala niyang pagkahulog sa kanya ng kisame.
Marahan niyang itinaas ang kamay para kapain ang mukha niya. Natigilan siya nang mahawakan ang nakabendang kaliwang pisngi. Nagtatanong ang mga mata niya nang balingan si Rosalie. Anong nangyari? Anong nasa mukha ko? Mara, hinawi niya ang kaibigan. Nang bumaba sa kama, sandali pa siyang napaluhod dahil sa panghihina ng mga binti. Mara, pilit siyang tumayo, nagtungo sa banyo at humarap sa salamin. Kumurap ang mga mata niya nang makita ang refleksyon doon. Ang kalahati ng mukha niya, nakabalot ng puting gasa. Nanginginig ang kamay ni Mara nang alisin yun at naroon ang malaking paso na halos sakop ang kabila niyang pisngi. Halos pikit na rin ang kanyang isang mata. Pinagkatitigan niya ang malaking sunog sa mukha niya habang umiiling-iling. Ang mga luha niya nag-uunahan sa pagpatak. Anong nangyari sa mukha ko? Napuruhan ang kaliwang bahagi ng mukha mo nang mahulog ang kisame. Nag-agaw buhay ka pero nakaligtas. Paliwanag ni Rosalie. Habang pinagmamasdan niya ang sarili ay hindi siya makapaniwala. Mara! Sigaw ng kaibigan niya nang mapaupo siya. Pareho silang may mga luha. Rosalie, bakit kailangan itong mangyari sa akin? Malalampasan mo rin to, Mara. Mahina siyang umiyak habang yakap ng kaibigan. Tuluyang nakalabas si Mara ng hospital matapos ang ilang linggo. Naroon siya sa entrada habang hinihintay si Rosalie. Nang makita ang mga tao na siya'y pinagtitinginan. Ano bang nangyari sa kanya? Oo nga, nakakatakot ang mukha niya. Lumampas ang dalawang ginang na halos naglakad ng malayo sa kanya. Napatungo siya sandali dahil sa hiya. Hanggang sa makita niya ang batang lalaki na nadapa. Otomatiko siyang lumapit dito at tinulungan itong tumindig. Nang tumingala ang bata ay ngumiti siya. Pero agad na kumapit ang paslit sa kasunod na ina nito. Mama, may monster! Napaatras siya. Galit naman na siyang tiningnan ng nanay ng bata. Lumayo ka nga sa anak ko. Tinatakot mo siya. Nagmamadaling maglakad paalis ang mag-ina. Si Mara, naiwan sa gitna at nahawakan ng pisngi. Alam niyang simula ngayon, magbabago na ang kanyang buhay. Nang masulyapan ng balabal sa sakbit na bag, kinuha niya iyon. Nanginginig ang kamay na binalot at tinakpan ng kabilang pisngi. Mara, halika na. Nandyan na ang tricycle. Lumapit sa kanya si Rosalie. Yukong-yuko siya nang magpatiunang maglakad. Sandali, Mara. May nangyari ba? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nagtataka naman siyang sinundan ng kaibigan. Nang makarating sa tinutuluyang bahay ni Rosalie si Mara, naabutan niyang buhat ng nanay nito na si Edna ang isang sanggol na lalaki. Naiiyak siyang lumapit. Agad namang inabot sa kanya ng ginang ang sanggol. Nang makaraga ang anak, nagunahan na bumagsak ang kanyang mga luha. Anak, nandito na si nanay. Buong puso niyang pinagmasdan ang malaanghel na maliit na mukha nito. Hindi ko inaasahan na ganyan ang epekto ng sunog sa mukha mo, Mara. Rinig niyang sabi ng naaawang ginang. Ang mahalaga, buhay ho siya, Nay. Nakita niya ang anak niya at makakasama. Tumango si Mara mula sa narinig sa kaibigan. Sa kabila ng natamo niyang sunog, nagpapasalamat siyang nakaligtas dahil walang tatapat sa saya na ngayon ay kasama niya ang anak niya. Ano nga palang ipapangalan natin sa anak mo? Nilingon ni Mara ang ginang. Silab. Silab ho ang pangalan niya. Napatango ang mag-ina at napangiti. Pagkatapos nun, nagharap sila sa maliit na mesa para sa hapunan. Nakatago ang mukha ni Mara sa balabal. Tanaw-tanaw niya ang anak na natutulog sa duyan. Bakit ka ba nagtatago sa tela na yan? Magaan na po na ni Rosalie na ikinatingin niya rito. Nakakahiya sa inyo. Baka mawalan kayo ng gana sa pagkain. Nahihiya niyang sagot. Inilapat ng ginang ang kamay sa kanyang braso. Huwag kang ang ganyang magsalita sa sarili mo. At kapag nandito ka, hindi mo kailangang itago ang mukha mo. Ani ng ginang. Sinulya pa ni Mara ang kaibigan. Tumango ito. Marahan niyang ibinaba ang tela. Ngumiti ang mag-ina. Maraming salamat sa tulong niyo, Rosalie. Aling Edna. Kinupkup niyo ang anak ko at hinayaan niyo kaming manatili rito. Sino pa bang magtutulungan?
Pare-pareho tayong naapektuhan ng sunog. Dapat lang na magtulungan tayo. At kahit na anong mangyari, nandito kami para sa inyong mag-ina. Sabay-sabay tayong aahon mula sa abo na iniwan sa atin ng sunog. Dagdag ni Rosalie. Tumango siya at ngumiti. Nilingan niya ang munti niyang pag-asa na muling bumangon sa buhay. Bagsak ang mga balikat ni Mara nang lumabas ng pabrika. Dala-dala niya ang isang envelope, laman ng kanyang requirements. Nakapasa ka ba sa interview? Sabay ba tayong papasok? Tiningnan niya ang sabik na kaibigan. May 1 buwan na silang naghanap ng trabaho. Maliit siyang umiling bilang sagot. Pero pareho naman tayong mailam sa trabaho at masipag ka. Siguradong dahil sa itsura ko, Rosalie. Natahimik si Rosalie. Siya naman, pilit na ngumiti. Maghahanap na lang ulit ako. Pumasok ka na rito. Tumango ang napipilitan na kaibigan. Umabot ng linggo hanggang buwan na natiling walang nahanap na trabaho si Mara. Sa tuwing makikita ng mga ito ang mukha niya, tila may nakakahawang sakit siyang tinatanggihan ng mga ito. Kasalukuyang karga niya ang anak na umiiyak sa pasilyo ng isang pampublikong hospital. Sinulyapan niya ang ilang nurse at doktor na nilalampasan lang siya. Ilang linggo nang pabalik-balik ang lagnat ng bata. Sinulyapan niya ang anak na namumula ang magkabilang pisngi hanggang sa mapatingin siya sa telebisyon na naroon sa dingding. Napahinto siya nang makita sa balita ang lalaking kinilalang pinakamayaman at maimpluwensya sa bansa. Napakurap si Mara at sinulyapan ng anak niya. At nang sandaling yon ay nabuo ang desisyon na pinakamahirap niyang gagawin. Congratulations, Orlan. Tinabihan ito ni Criselda sa sofa. Thank you, Criselda. You remain the wealthiest businessman in the country today. Your net worth has reached billions in just the past year. Ngumiti si Orlan at tinungga ng marahan ang iniinom na alak. Tumanaw siya sa babasaging dingding ng bahay at naroon ang patak ng mahinang ulan. Hindi naman imposible yun. Galing siya sa pamilya ng kilalang mga negosyante. Silang nagmamay-ari ng mga sikat na fast food chain sa bansa. Patuloy din ang pagpapatakbo nila ng mga real estate companies at mga bangko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pakiramdam ni Orlan may kulang sa kanya. May hinahanap siyang hindi niya alam kung saan matatagpuan. Napakunot noo si Orlan nang mula sa pagkakaupo ay makitang dumaan na babaeng may hawak na payong. Sa harapan ng gate, sigurado siyang may iniwan ito doon. Well, kung sino man ang magiging asawa mo, higit pa siya sa swerte. Dumukwang ang nakangiting si Criselda, akmang hahawakan sa dibdib si Orlan. Excuse me? Mabilis na ibinaba nito ang baso ng alak at saka tumindig. Wait, Orlan, saan ka pupunta? Tuluyang nakalabas si Orlan. Sa irita, napapadyak na lang ang naiwang dalaga. Nakasukob sa payong si Orlan nang lumabas ng bahay. Napahinto siya nang hindi sinasadyang magtama ang mata nila ng babaeng lumingon. Agad na nagkubli ito sa balabal nitong nasa muka. Siya naman, hindi maalis ang tingin sa mga mata nitong tila pamilyar sa kanya. Tumalikod ang babae at naglakad palayo, kaya agad siyang kumilos. Sandali. Nang otomatikong bumukas ang gate, ay napahinto si Orlan nang makita ang nakabalot na sanggol sa basket. At kakatuwang tila lumukso ang kanyang dugo. Tila hinaplos din ang kanyang puso. May sariling isip ang mga paa niya nang lumapit dito at isukob ito sa payong. Naalala niya ang babaeng kanina lang ay nakita. Agad siyang lumingon pero wala na ito sa paligid. Muli niyang binalikan ng atensyon ang lalaking sanggol sa basket. Nang itaas nito ang kamay, doon niya lang napansin ang kapirasong papel. Kinuha niya iyon at tahimik na binasa. Ikaw lang ang tanging tao na alam kong maibibigay ang lahat at buhay na nararapat para sa kanya. Nakikiusap ako. Kupkupin mo siya. Huwag mo siyang itrato na parang iba. Dahil balang araw, mauunawaan mo rin kung bakit sa pintuan mo siya napadpad. Siya si Silab. Mahalin mo siya na parang tunay mong anak. Silab, here's the ball. Nakangiti si Orlan habang nakaabang ang dalawang kamay sa paglapit ng naglalakad na batang lalaki. Daddy, nilampasan nito ang bola at siya ang niyakap. You're so sweet, anak.
Pinagmasdan niya ito at napaseryoso din ng maalala ang nakaraan. 4 na taon nang lumipas nang makita niya ito sa labas ng kanilang tarangkahan, kalakip ng isang sulat. Sir Orlan, nandyan po si Ma'am Criselda. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ng kasambahay. Kasunod na ang dalagang tinutukoy. Hi Silab! Look oh, I have a lot of toys for you. Tinaas nito ang paper bag at lumapit sa batang lalaki. Nang lumapit kay Silab ay saktong inalis nito ang takip ng gatas at nang matapon napunta sa dalaga. Silab, magaan na saway ni Orlan at tiningnan ang natigilan na si Criselda. Lumapit naman ang kasambahay, ibinigay niya rito ang bata. Nang makaalis ang mga ito, inalalayan niyang makatayo ang dalaga. Are you okay? I'm sorry. You know, at Silab's age, he's really playful. Bakit kasi? Nagtitimping hinawi ni Criselda ang basang buhok at nandidiri na pinagpag ang malagkit na mga kamay. Natitigan nito ang nagtatakang si Orlan. Agad namang umiti ang dalaga. Okay lang, I understand. Heto po ma'am. Magalang na nag-abot ng tisyo ang dumating at lumapit na kasambahay bago umalis. Lihim naman ang pag-ikot ng mga mata ng bisit na si Criselda. Wala ka ba talagang planong hanapin kung sino ang magulang ni Silab? Seryosong hinarap ni Orlan ang dalaga. Umabot na ng taon ng pagkupkup mo sa batang yan. Do you even know kung anong isasagot mo kapag nagtanong na siya kung sino ka sa buhay niya? Napahinga siya ng malalim. Nakalimutan niya ng alalahanin iyon. Dahil lang totoo, sa tuwing kasama niya si Silab, pakiramdam niya, totoo silang mag-ama. You can't keep him forever. And why can't I? Simply because he's not your child. Kumura pang mga mata ni Orlan. Sinabi mo na, may babaeng nang iwan sa kanya at ang babae na iyon ang posibleng nanay niya. What if one day, bumalik siya? Muli siyang napabuntong hininga at nakapamewang na nagbaling sa ibang dako. Bumaba ang tingin niya sa brasong hinawakan ni Criselda. Kalmado itong nagsalita. Bakit kaya hindi mo nalang dalhin si Silab sa social welfare, sa child caring agency o sa police station? Pagkatapos, pakasalan mo ko, bubuo tayo ng pamilya, bibigyan kita ng anak na matatawag nating atin. Iniwas ni Orlan ang braso at saka tumalikod. I'm sorry. Don't tell me, you still can't go over your ex, Orlan. Kumura pang mga mata niya at naalala ang babaeng waitress sa isang party sa hotel na nakilala niya at naging kasintahan. At simula nun, hindi na siya nagka-interest pa sa iba. For Pete's sake, hindi nga natin alam kung buhay pa yung babaeng yun. Agad na hinarap ni Orlan si Criselda. You stop right there. I don't want to hear that again, Criselda. Tila natauhan naman ang dalaga. Lumampas ang tingin ni Orlan sa kasambahay na parating at nakayukong lumapit. Sir, pasensya na po. May nag-a-apply po sa labas. Ayaw po niyang umalis kahit ano raw po na trabaho. Tell her to get lost. Nag-uusap pa kami. Si Criselda ang inis na pumutol sa kasambahay. Let her in. Salubong ang mga kilay ng dalaga nang tingnan si Orlan. I need a babysitter to watch Silab closely. Lumalaki na siya. I want to make sure he's safe while he's exploring things. Sige po sir, papapasukin ko na po. Humakbang na si Orlan. Humarang naman sa tapat niya ang hindi makapaniwalang si Criselda. Are you serious? Talagang hindi mo aalisin sa poder mo yung bata na yon? Seryoso niyang sinalubong ang mga mata nito. Ipinagkatiwala siya sa akin ng nanay niya. Kaya hanggat wala siya, my son will stay here. Matigas na paninindigan ni Orlan bago nilampasan si Criselda. Nagtungo siya sa sala. Umupo sa sofa, pagkatapos ay inabot sa kanya ng kasambahay ang isang envelope. Binuksan niya iyon. Natigilan siya nang makita ang pangalang naroon. Mara? Mahinang tanong niya sa sarili. Nagmamadali niyang tiningnan ang litrato. Hindi niya alam kung makakahinga ba siya ng maluwag nang makita ang isang babaeng may balabal at may sunog ang kalahati ng muka. Papauwiin ko na po ba siya o tatawag ng security, sir? Tiningala niya ang kasambahay na alangan ng itsura. No, kailangan ko ng babysitter para sa anak ko. Po, hindi po ba matatakot si Silab sa kanya?
Hindi nyo rin po siya kilala. Ano pong malay natin, baka masamang loob siya. Naging mahina pa ang boses ng kasambahay. Tiningnan ni Orlan ang hawak na mga papel. Her documents are complete. She has clear background. Ibig sabihin lang, walang magiging problema. Papasukin siya. Ako mismo mag-i-interview sa kanya. Opo, sir. Habang nakatalikod at nakaupo, ay rinig ni Orlan ang yabag papalapit. Nag-angat siya ng tingin. Naroon ang kasambahay na nagpaalam umalis at iniwan ng aplikante. Marahan ang pagtindig niya nang pagmasdan ang asiwang babaeng nakatayo sa harapan niya. Ang kalahati ng mukha nito na pamilyar sa kanya. Ang mga mata nito na tila ba minsan niya nang nasilayan. Magandang umaga po, sir. Hindi magawang alisin ni Orlan ang mga mata sa kaharap dahil kahit tinig nito, narinig na niya. Nagmasid si Mara sa malawak na bahay, umaasang makikita ang anak na ilang taong hindi niya nakita. Hanggang sa mapatingin siya sa among humakbang palapit na tila napako ang mga mata sa kanya. Kinakabahan siyang napaatras. Nang akma siyang mapapaupo sa mesa kakaatras, kinabig nito ang kanyang bewang. Walang puwang ang pagitan nila habang magkadugtong ang tingin. Sigurado ko, hindi ito ang unang beses nating nagkita. Siguradong saad ni Orlan. What is happening here? Nilingon ni Mara ang nagsalita. Naroon ang isang sopistikadang babae na otomatikong bumukas ang pagkabigla nang siya'y makita. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagmamadaling itinago ni Mara ang muka sa balabal at tumungo. Natuon naman ang tingin ni Criselda kay Orlan na hindi inaalis ang titig sa kaharap. Agad na lumapit ang dalaga rito. Hinawakan ng braso at pilit na inilayo. Are you okay? Hindi mo siya dapat nilalapitan. Nakataas ang isang kilay ni Criselda nang balingan si Mara. At ikaw naman, saan ka kumuha ng lakas ng loob humarap sa mga tao? Akala mo ba pwede kang basta-basta pumasok dito? And don't tell me, ikaw ang nagpupumilit na aplikant. Tingin mo talaga may kukuha sa'yo? Sunod-sunod ang pangungutya na yon mula kay Criselda. Mawalang galang na ho, pero walang kinalaman ang itsura ko sa trabaho. Kayang-kaya ko hong maglinis, maglaba o kahit ano pa. Mag-alaga ng bata pwede. Gigil na humarap ang babae kay Mara. Sumasagot ka pa talaga? Himayas ka! Hinawakan siya nito sa braso. Ang katulad mong halimaw, walang lugar sa bahay na to. Sir, sabay-sabay silang napalingon nang lumapit ang kasambahay. Karga ang batang lalaking umiiyak. Hindi po humihinto sa pag-iyak si Silab. Nagtungo si Orlan sa bata. Hindi pa man ito nahahawakan si Silab. Nakuha na ito ng babaeng aplikante. Nagbabadya ang mga luha ni Mara nang kargahin ng anak at niyakap. Nagkatinginan ng lahat nang huminto ang batang lalaki sa pag-iyak. Dahilan para pagmasdan ni Orlan si Mara. Otomatikong lumapit si Criselda kay Mara. Hinagip ito sa braso. Nagharap ang dalawa. Sino ka para hawakan siya? Bitiwan niyo ho ako. Baka masaktan ng bata. Sinusubukan mo ba ang pasensya ko? May pumigil sa kamay ni Criselda nang akmang itutulak si Mara. Naroon ang seryosong si Orlan. Stop this! Pumagitna ito matapos alisin ang kamay ni Criselda. Huwag mong sasabihin na tatanggapin mo talaga sa trabaho ang halimaw na yan. Kinakabahan na tinitigan ni Mara ang nakatagilid na mukha nito. Kunin niyo ho ako kahit anong trabaho. Nakahanda rin akong alagahan ng bata, sir. Rinig ni Orlan ang pakiusap at kagustuhan sa tinig na iyon. Lumayas ka na, tanggap ka na. Natahimik ang buong sala. Marahang humarap si Orlan kay Mara. Naghinang ang mga mata ng dalawa. Simula ngayon, ikaw ang mag-aalaga kay Silab. Naaaninag niya ang kakaibang kislap ng mga mata nito kasama ang mga luha. Mahigpit din ang naging yakap nito sa bata. Salamat, maraming salamat Sir Orlan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Otomatikong natigilan si Mara. I haven't said it. Patuloy ni Orlan. Tensyonadong napatitig si Mara sa mga mata nitong hinuhuli ang tingin niya. Nasulyapan niya ang babae sa likod nito, nabwisit ang mukha na inaabangan ng sagot niya. Bumalik ang tingin niya sa nagtatakang si Orlan. Narinig ko sa kasambahay niyo kanina. Si Orlan, hindi natin alam kung masama siyang tao.
Kaya huwag mong ipagkatiwala sa kanyang bata. Sa halip na harapin at pakinggan ni Orlan ang sinabi ni Criselda, ay sinulya pa nito ang mga kasambahay. Bring her to Silab's room para makapagsimula na siya sa trabaho. Opo, sir. Umalis na ang mga ito. Sandali pang lumingon sa kanyang magiging tagapag-alaga ng bata habang paakyat ito sa hagdan. Hanggang sa hawakan si Orlan sa braso ni Criselda at hinarap. Are you out of your mind, Orlan? Parang isang bulkan ito sa galit na sasabog. Narinig mo ang sinabi ko. Wait, hindi kaya nahipnotismo ka niya? O baka may kulam o gayuma siya na ginawa sa'yo? Napahinga si Orlan. Of course not. Then why, Orlan? Bakit kailangan siyang kunin mo? Sandali siyang natigilan. I just felt that there's something about her. What? Nakakunot noong tanong ni Criselda. Nakita mo naman kanina. She didn't even say a word. Pero nagawa niyang patahanin si Silab. Hindi lahat ng nandito kayang gawin yun. At bakit sa halip na matakot, hindi yun ang naramdaman ni Silab? Tumikwas ang isang kilay ng kaharap. I don't know. Maybe mayroon siyang anting-anting or something. I really don't know. Ang alam ko lang, kahit kasambahay at tagapag-alaga ng bata, hindi bagay ang halimaw na yun dito. Buwisit ang naging anyo ni Orlan. Can you stop calling her that thing? May pangalan siya. She's Mara. Mara? That's her name? Kaya naman pala, hindi ba yun din ang pangalan ng cheap mong ex? But you need to wake up, Orlan. Walang pilat sa mukha ang Marang yon. Lumaki at lumiit ang butas ng ilong niya sa inis sa naririnig kay Criselda. Hindi siya si Mara. I know, whoever she is, siya ang gusto kong mag-alaga sa anak ko at wala kang magagawa sa desisyon kong yun. And if you keep interfering my decision, you can live. Hindi makapaniwalang naiwan sa sala si Criselda habang sinusundan ng tingin si Orlan na paakyat sa hagdan. Seriously, Orlan? Sa paglinga ni Criselda, nakita nito ang resume ni Mara. Pinulot iyon ng dalaga at pinagkatitigan. Lahat na lang ng Mara, sagabal sa buhay ko. Sa loob ng kwarto ay pinagmamasdan ng nakangiti at may luhang si Mara ang batang lalaki na nasa kama. Mahimbing na itong tulog at doon niya napagtanto na tila isang iglap lang lumipas ang 4 na taon. Pero hindi sa puso niya dahil pakiramdam niya, doble ang panahong yun. Napakatagal niyang hinintay na makapiling ang anak niya at nasa harapan niya na ang pagkakataon na bumawi at iparamdam dito ang pagmamahal ng isang ina. Agad niyang pinunasan ng pisngi nang marinig ang katok sa pinto. Naroon ang sumilip na kasambahay. Halika Mara, dadalhin kita sa helper's room. Oho, naunang lumabas ang kasambahay. Siya naman, nilingon pa ang batang lalaki. Umiti siya at inayos ang kumot nito. Matulog ka lang, Silab. Nang marinig ang yabag na akala niya'y bumalik na kasambahay, mabilis siyang humarap. Natigilan siya nang sa pagpihit makita ang amo. Kumurap ang mga mata ni Mara. Humakbang ang nakapamulsang si Orlan. Sinulya pa nito si Silab bago siya muling pinagtuunan. Nang lumipat ang mata nito sa pilat niya sa muka, tinakpan niya iyon ng balabal. Nahihiya rin siyang tumungo. I need to talk to you, ani Orlan. Sa harap ng fountain, sinundan ni Mara ang amo. From now on, ikaw ang mag-aalaga kay Silab. Napangiti siya at mabilis na tumango. Huwag ho kayo mag-alala, aalagaan ko siya. Why? Agad na nawala ang ngiti ni Mara sa naging takang tanong ng kaharap. Bakit ganyan mo kagusto na alagaan ng bata? Pilit ang pagpilig ng kanyang ulo. Humakbang ito habang naghihinala ang tingin sa kanya. I don't believe you. Napaseryoso si Mara. Madalas, ang mga bata kapag nakikita nila ako, natatakot sila sa akin, nilalayuan ako. Pero si Silab, hindi iyon ang ipinaramdam sa akin. Natitigan ni Orlan ng bagong tagapag-alaga ng anak niya. Naaaninag niya ang nagbabadyang luha nito at hindi niya alam kung bakit tila siya naging apektado. Nang yumuko, doon niya lang naalala ang papel na hawak. Inabot niya iyon dito. Ano ho to? That's your work contract. Tinanggap iyon ni Mara at muling napangiti. Akmang aalis na ang amo nang magsalita siya. Bakit ho sa kabila ng itsura ko, tinanggap niyo pa rin ako sa trabaho? Saktong huminto si Orlan sa tapat niya. Marahan niya itong nilinga.
Pinagmasdan nito ang pilat sa mukha niya bago siya seryosong pinakatitigan sa mga mata. Nakikita kong magkakasundo kayo ni Silab. Isa pa, may naaalala ako sa'yo. Isang importanteng tao. Pagkasabi nun, nilampasan siya nito. Akmang hahakbang si Mara para sundan ito nang matigilan. Naroon sa babasaging dingding ang kanyang refleksyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinawakan ng pilat na halos sinakop ang kalahating mukha niya. Kung susubukan niyang sabihin niya kung sino talaga siya, magagawa ba niyang mapaniwala si Orlan? Mara, gising na si Silab. Sigaw ng kasambahay mula sa loob ng bahay. Mabilis siyang kumilos at pinunasan ng luha. Nandyan na ho. Umakyat siya sa hagdan. Pagkaraan ay huminto sa tapat ng pinto. Tila tumatalo ng puso niya sa saya pero kahalo nun ay kaba. Naglakad siya patungo sa malaking kama. Naroon ang batang lalaki. Pupungas-pungas at naghihintay. Tinabihan niya ito at malayang pinagmasdan. Natitigan niya ang mga mata ni Silab. Yun ang eksaktong alaala niya nang iwan ito noon. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Patawarin mo ko anak. Simula ngayon, babawi si nanay. Hindi man ito maunawaan sa ngayon ng mga salitang yon, umaasa siyang mapapatawad nito. Madilim na nang maisipan ni Orlan na bisitahin sa kwarto ang anak niya. Itinulak niya ng marahan ng pinto. Rinig niya ang mahinang pagkanta ng tagapag-alaga. Nang sumilip, karga nito ang batang lalaki. Marahan na sinasayaw habang hinahaplos ang likod. Maingat siyang pumasok. Walang ingay na sinarado ang pinto at nakahalukip-kip na sumandal doon hanggang sa mapalingon si Mara. Natigilan siya nang makita ang seryosong amo. Gusto ko lang sabihin na may check-up si Silab bukas. Kaharap ni Mara si Orlan. Naibaba na niya sa kama ang tulog na batang lalaki. Check-up? May sakit ho ba siya? Magkakasunod niyang tanong. Napansin naman ni Orlan ang pag-aalala sa tagapag-alaga. He's fine. Every month may check-up talaga siya. Doon lang naging panatag si Mara. I just noticed na natural sa iyong mag-alaga ng bata. But based on your resume, you're single. I assume you don't have kids yet. May anak ho ako. Kusaring natigilan si Mara sa sasabihin. Humakbang naman ang pumunot noon na amo. May anak ka? Kung ganoon, nasaan siya? Ramdam ni Mara ang kabat marahang nilinga ang natutulog na si Silab. Sinundan naman iyon ng tingin ni Orlan. Ang ibig ko hong sabihin si Silab, gusto ko siyang alagaan at mahalin na para kong anak. Muling nagtagpo ang kanilang tingin. Mauna na ho ako, Sir Orlan. Nanatili sa kinatatayuan si Orlan nang lampasan ng tagapag-alaga. Sandali pa niya iyong nilingon. Marami siyang mga tanong sa isip, lalo na tungkol sa nararamdaman niya na tila ba matagal niya na itong kakilala. Kasalukuyang nakahiga si Mara sa ilalim ng double deck. Hindi niya maalis ang ngiti nang maalala kung paano kargahin ang anak sa unang pagkakataon. At masaya siya sa buhay na natatamasa nito ngayon. Nakikita niya ang maluwag na buhay na mayroon ito sa piling ni Orlan. Magaan na buhay na hindi niya kayang ibigay. Kinaumagahan ay sa kwarto agad ni Silab ang tinungo ni Mara. Maingat niyang tinulak ang pinto. Nabutan niya na naroon si Orlan, katabi ang batang lalaki sa pagtulog. Tumayo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ng dalawa. Nang gumalaw si Silab, ay dumukwang siya. Marahan itong tinapik sa hita para hindi ito tuluyang magising. Pero nawalan siya ng balanse. Imbis na sa bata ay napadukwang siya kay Orlan. Para siyang tinamaan ng kidlat nang magmulat ito. Nagkatitigan sila. Akmang lalayo si Mara nang hawakan nito ang likod ng kanyang bewang. Marahang ding nahulog ang balabal na suot niya. Malikot ang mga mata niya habang pinagmamasdan siya ng amo. What brings you here so early? At bakit ganito ka kalapit sa akin? Pilit siyang tatayo pero mas idinikit lang siya ni Orlan sa katawan nito. Nakabitin ang paghinga niya habang nasa ibabaw ng amo. Magkapanunod silang napalinga kay Silab nang ito ay magising. Daddy? Anito nang lumingon. Mabilis na bumitaw si Mara sa amo at tumayo ng tuwid. Si Orlan naman, bumangon paupo at kinuha ang anak niya. Napatingin si Silab kay Mara.
Inosente siyang pinagmasdan ng bata. Nagmamadaling niyang kinuha ang balabal at pinaikot sa mukha niya. Nang muling tingnan, ngumiti ang batang lalaki. Itinaas ang dalawang kamay. Tila ba nagpapabuhat sa kanya. Naluluha siyang napangiti. Si Orlan naman, tumayo't inabot sa kanya ang bata. Sinalubong niya ang mata ng amo. "He likes you. Why don't you get him?" Pigil ang mga luha ni Mara nang kunin ng bata na agad yumakap sa kanya. Napatingin siya kay Orlan na pinagmamasdan sila ng may ngiti. Sa kusina ay maingat na pinapakain ni Mara si Silab habang nakaupo sa silya. "Kumain ka lang ng kumain ha?" Ngumiti lang ang batang lalaki. Maingat niyang pinunasan ang gilid ng labi nito. "Mukhang madali kang napalapit kay Silab, Mara ha?" Ngiti ang nagawa niya nang marinig ang kasambahay. Sinulyapan niya itong naghahain ng almusal sa mahabang mesa. "Siguro, talagang malapit ka sa bata. Alam mo bang nahirapan si Sir Orlan na maghanap ng babysitter sa kanya? Kaya nga halos 5 kaming nag-aalaga sa kanya." Malungkot na sinulyapan ni Mara ang anak. Sigurado siyang matagal na naghahanap ito ng kalinga ng isang ina. Siya nga pala, pagkatapos mag-almusal ni Sir Orlan, mag-almusal tayo sa likod ng kusina. Masarap ang keso sa mainit na pandesal. "Oo nga ho, kaya lang hindi ho ako pwede sa keso." "Eh bakit? Allergic ka ba sa keso?" Ngumiti siya at tumango. "Allergic ka sa cheese?" Magkapanunod nilang nilingon ang nakabihis na amo na pababa ng hagdan. Sandali itong huminto bago siya nilinga. "Si Silab, may allergy din siya sa cheese." Napakisap si Mara at hindi alam ang isasagot. Nagpatuloy sa paglalakad si Orlan hanggang sa huminto sa tapat niya. "It's quite a coincidence that you both have the same allergy." Oo nga po, kinakabahan niyang sang-ayon. Sandaling pinagmasdan ni Orlan ang tagapag-alaga bago lumapit at humarap sa batang lalaki. "You like the food, anak?" "Yes, Daddy." Napangiti siya nang makitang magana ang pagnguya nito. Nagdiretso siya sa isang silya at umupo roon. Si Mara naman natatarantang ipinagpatuloy ang pagpapakain sa bata. "Sumabay ka na sa amin na kumain." Napatingin siya rito. Kaswal naman siyang nilingon ng amo. "Isasama ka namin sa klinik para sa check-up ni Silab." Hirap pa rin siyang kumilos nang sinulyapan ni Orlan ng kasambahay. "Magdagdag ng plato para kay Mara." "Opo, sir." Nagtatakang tiningnan ng kasambahay si Mara bago ito umalis at tumalikod. Tiningala naman siya ni Orlan. "Sit down please." Kahit gustong tumanggi, dahan-dahan niyang inukupahan ng silya. Sandali pa niyang sinulyapan ng batang lalaki na pinagsasalit-salitan sila ng tingin. Nang dumating ang plato't ilagay sa tapat ni Mara, hindi niya magawang kumilos. Kaya si Orlan ang naglagay pa mismo ng pagkain sa kanyang plato. Nang pigilan ito, nahawakan niyang kamay kaya nagtagpo ang mata nila. Agad siyang bumitaw. "Pasensya na po." "It's okay. Kumain ka na para makapunta na tayo sa klinik." Nahihiya niyang kukunin ang kutsara nang dumating si Criselda. "Good more." Hindi na naituloy nito ang sasabihin nang maabutan si Mara na nakaupo sa silya. "Unbelievable! Kasing kapal ng pilat mo sa mukha ang balat mo, Mara." Hindi na itinuloy ni Mara ang pagkuha ng kubyertos at itinago ang kalahati ng mukha sa balabal. "I asked her to join me for breakfast," sagot ni Orlan bago binalingan ng tagapag-alaga ng anak niya. "Huwag mo siyang isipin. Kumain ka lang." "Paano ka nakakakain ng ganyan ng kaharap mo, Orlan?" Natigilan si Criselda nang padabog na binitiwan ni Orlan ang hawak na kubyertos. Ang nahihiya namang si Mara, tumayo pagkatapos ay kinuha si Silab. "Papaliguan ko na ho ang bata. Mabuti pa, hindi yung haharap ka sa mesa na parang amo." Nang umalis ang dalawa, ayak mang upo si Criselda nang seryosong tumindig si Orlan at tiningnan ito. "What?" Nilahad ng patay mali siya na si Criselda ang mga palad na para bang hindi nito alam ang kanyang tinutukoy. Si Orlan naman napahinga na lang ng malalim. Nagtitimpi niyang pinakatitigan ng dalaga. "Why are you here?" Ngumiti si Criselda at lumapit sa kanya. "Sasama ko sa check-up ni Silab." Naging mabagal ang pagbaba sa hagdan ni Mara na buhat si Silab nang maabutan ng sweet na dalawa. Tiningala sila ni Orlan kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad.
Kasama ko na si Mara. Siya na ang bahala kay Silab. Tugon ni Orlan nang lapitan ng anak at tagapag-alaga. Napaatras naman ang napahiyang si Criselda. Lumapit kay Mara ang amo at tinuro ang hagdan. Let's go. Hawak siya sa likod na bewang ng amo nang igiyang maglakad. Nasulyapan pa niya si Criselda na napipiko na naiwan. Nang makalabas ng bahay, pinagbuksan siya ni Orlan ng pinto sa backseat. Get in. Salamat ho. Buhat niya si Silab nang pumasok sa loob. Sumunod naman si Orlan. Tuluyang umabante ang sasakyan. Si Silab ay nakakandong kay Mara habang parehong nakabaling sa bintana. Tingnan mo yun oh. Itinuro niya ang asul na langit kung saan dumaan ang mga ibon. Nilinga naman ni Orlan ng dalawa. Napangiti siya nang makitang komportable ang bata sa bagong tagapag-alaga at iba rin ang nakikita niyang tuwa kay Mara. Daddy! Lumingon ang batang lalaki sa kanya dahilan para sila ay magkatinginan. Sir, gusto niyang magpakarga sa inyo. Nahihiyang wika ni Mara nang makitang pinagmamasdan siya ni Orlan. Come here anak. Kinuha nito ang batang lalaki nang biglang magpreno ang driver. Si Mara ay napadikit kay Orlan na sinalo naman siya. Pasensya na po sir, may dumaan po kasi bigla. Paliwanag ng driver. Dahan-dahang tiningala ni Mara ang amo at lumayo. Pasensya na ho. Si Orlan naman napatitig sa iwas ng mga mata ng tagapag-alaga at isa lang ang nakikita niya roon, ang dati niyang nobya. Marahang bumalik si Mara sa kinauupuan at sumandal. Bumaling siya sa bintana habang hawak ang tela sa muka. Kung noon, kumpiyansa siyang nakakaharap sa mga tao, hindi na ngayon. Sa bawat tingin sa kanya ng lahat, ay sa pilat niya sa mukha natatapos ang mga mata nito. Buhat ni Orlan si Silab nang huminto sa tapat ng isang pinto sa loob ng klinik. Sumama ka na sa loob. Ayos lang ho ba? Of course. Here. Ibinalik sa kanya ni Orlan ang batang lalaki at pinagbuksan sila ng pinto. Napangiti naman siya. Everything is fine in Silab's test. Ang kanyang growth chart ay normal para sa kanyang edad. Maayos ang pag-aalaga niyo sa kanya. He's a handsome and healthy boy. Nakangiti ang pediatrician nang iyon ay sabihin. Napangiti si Mara at sinulyapan ng kandong na bata. Si Orlan ay mingiti rin na pinagmasdan ng tila mag-ina. Thank you, Doc. Sinulyapan ng doktor si Mara. I'm sorry, I can help but notice. May full-time na palang babysitter si Silab. Tumaas ang tingin ni Mara. Nagsalubong ang tingin nila ng amo. Yes, she's Mara. She's the one taking care of Silab. I see. Anyway, continue nyo lang ang vitamins ni Silab. Nang lumabas ng klinik, buhat pa rin ni Mara ang batang lalaki kasunod ang amo. I need to use the restroom. Hintayin nyo na ako rito. Sige ho, sir. Tumango siya bago bumaling sa bata. Ang galing naman ng anak ko. Malusog at walang sakit. Inalog-alog niya ito habang nakangiti. Wala nang papanatag sa ina nang malaman na malusog ang anak. Napangiti siya nang paglaruan nito ang balabal niya hanggang sa tuluyan itong matanggal. Nahulog iyon sa ibaba ng pasilyo. Saktong may dumaan ng mga bata na napatingin sa kanya. Monster! Monster! Sigaw nito nang siya ituro. Hindi naman niya alam kung saan ibabaling ang muka para itago. She's not a monster! Kahit bulol, sumagot ang batang lalaki na niyayakap siya at itinatago. Bumaba ang tingin nang nag-aalalang si Mara sa balabal na hindi niya mapulot-pulot. Napatingin siya nang may kumuha nun. Nagtama ang mga mata nila ng amo. Dahan-dahan itong lumapit at maingat na iniligay iyon sa kanyang ulo bago bumaling sa mga mata. Stop calling her that way. Nagtitiimbagang nasaway ni Orlan. Tiningnan niya ang nanay ng mga ito na dumating. Halina kayo. Hinila ng mga ito ang bata palayo. Are you okay? Nahihiyang nilinga ni Mara si Orlan. Pilit siyang tumango. Kinuha nito ang bata kaya hinawakan niyang balabal at itinakip sa mukha niya. Mauna na po kayo sa sasakyan, sir. Hindi niya natapos ang sasabihin nang nagmamadaling umalis. Mara! Napahinga na lang si Orlan at sinundan ng tingin ng tagapag-alaga. Mabilis nagtago si Mara sa isang cubicle at doon mahinang umiyak. Matagal niya nang tinanggap ang naging resulta ng sunog pero hindi siya masanay sa sakit ng pangungutya.
Tila naging pilat din iyon sa kanyang puso. Nag-aalalangan yun ni Orlan habang nasa loob ng sasakyan. Tumanaw siya sa bintana habang karga ang tahimik din na sisilab. "Where are you, Mara?" Tanong niya sa sarili. Akma niyang itutulak ang pinto ng kotse nang matanaw niya ang hinihintay. Naglalakad si Mara palapit habang ang balabal nito hinahangin-hangin. Nagtaas ito ng tingin kaya doon niya nakita ang kalahati nitong muka. Ang bahaging iyon nakahawig ng kanyang dating nobya. Tuluyang sumakay si Mara sa sasakyan. Agad na nagpabuhat sa kanya ang batang lalaki. "Tulog na ho si Silab. May iutos ho ba kayo?" Seryosong pinagkatitigan siya nito bago humakbang. "Are you okay?" Agad na nagbara ang kanyang lalamunan. Pigil niya ang mga luha ng tumango. Oo naman sir, pasensya na kayo kanina." Lumapit si Orlan sa kanya. "No, ako dapat ang humingi ng pasensya. I should not let that happen." Yumuko lang ang naiiyak na si Mara hanggang sa maingat na inalis ng amo ang kanyang balabal. Umangat ang tingin niya sa amo. Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi. "Huwag kang makinig sa iba, Mara." Tuluyang pumatak ang mga luha ni Mara. "Hindi yun ang nakikita namin sa iyo ni Silab." At sapat na ang salitang yun para mapawi ang lungkot sa kanyang puso. Marahan siyang niyakap ng amo. Ramdam niya ang humigpit nitong yapos. Tila ipinararamdam sa kanya na kailanman hindi siya mag-iisa. Pareho nilang pinagmamasdan ng tulog na si Silab nang balingan ni Mara ang amo. "Pwede bang malaman kung anong nangyari sa iyo?" 4 na taon na ang lumipas nang masunog ang tinitirhan kong apartment at mahulog sa akin ang umaapoy na kisame. Nasunog ang kalahati ng mukha ko. Simula noon, nagbago na ang buhay ko. Kinailangan ko rin gawin ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Muling bumagsak ang mga luha ni Mara at itinuon ang tingin sa anak na nasa kama. Sa paglinga ng tagapag-alaga, naalala ni Orlan ang babaeng nakita niya noong nakalipas na mga taon. "At ano ang desisyon na yun, Mara?" Pinagtagpo ni Mara ang tingin nila ng amo. Kung sasabihin niya na ba ngayon ang totoo, hahayaan ba siya nitong mapalapit sa bata? Iyon ang naging tanong niya sa sarili. "Sir," agad niyang pinunasan ng mga luha nang marinig ang kasambahay na kumatok sa kwarto. Si Orlan naman hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. "Sir, may tawag po kayo sa telepono." Pagbibigay alam ng kasambahay sa likod ng nakasaradong pinto. Humakbang na si Orlan, paalis ng mapahinto. "You can stay here. Tabihan mong matulog si Silab." Napangiti siya nang makita ang tuwa sa kumikislap nitong mga mata. "From now on, pwede ka ritong matulog." Sa tuwa ni Mara, hinawakan niya ang kamay ni Orlan nang wala sa loob niya. "Salamat." Mas lalong lumuwang ang ngiti na nasa labi ng amo. Hanggang sa mapagtanto ni Mara, nahawak pa rin niya ang kamay nito. Akma siyang bibitaw nang habulin nito ang kanyang palad. Tiningala siya nito. Sinulya pa nito ang kamay niyang magkadaupan. "Hindi ko alam kung bakit naaalala ko siya sa'yo." Kumura pang mga mata ni Mara. "Ang tanging alam ko lang, ikaw lang ang nakakapagbigay ng ganitong pakiramdam sa akin." Natitigan ni Orlan ng mga mata ng tagapag-alaga bago binitiwan. Tumalikod na ito. Si Mara naman hinatid ng tingin ng amo. Ilang taon na ang nakalipas nang makilala niya ito sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. May kliman silang magkasama. Pareho nilang alam na malalim ang pag-ibig na namagitan sa kanila. Kung hindi lang niya nalaman ang tunay na pagkatao nito, ang yaman na mayroon si Orlan na alam niyang hindi nila pagkakapareho. Nang malaman niyang nagbunga ang gabing nagkasama sila, ay agad niya itong pinuntahan para ipaalam ang magandang balita. Pero sa higpit ng seguridad nito, hindi agad siya nakalapit at sa pagkakataon na yon, alam niya kung saan siya lulugar. Nakaramdam siya ng panliliit at nag-aalala sa magiging epekto kung sasabihin niya rito ang totoo, kaya pinili niyang lumayo at wag nang magpakita. Pinunasan ni Mara ang tumulong luha habang nakatitig pa rin ito sa pinto kung saan lumabas ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamamahal niyang si Silab. Ngayon, mas lalong tila naging malayo ang kanilang pagitan. Kaya kung maglalakas loob siyang sabihin ng katotohanan, magagawa ba niya mapaniwala ito sa kabila ng kanyang pilat? Tumabi si Mara sa anak na si Silab. Ang tulog na bata,
Yumakap sa kanya. Marahan niyang hinaplos-haplos ang buhok nito. Ano man ang mangyari at nangyari sa nakaraan, ikaw ang pinakamagandang bunga ng lahat, anak. Hinalikan niya ang noo nito bago tuluyang pumikit. Si Orlan naman ay hindi makatulog. Ang pader sa pagitan nila ng kwarto ni Silab, pinagkatitigan niya. Agad din siyang bumangon paupo sa kama. Lumabas siya ng kwarto at natagpuan ang sarili sa tapat ng pinto ng silid ng anak. Hinawakan ng seradora. Pagkatapos, marahang itinulak ang pinto. Nang makapasok, naabutan niyang tagapag-alaga at si Silab na magkatabing natutulog. Sa mga mata niya, tila ang mga ito ay tunay na mag-ina. Kinaumagahan, napakunot noo si Mara nang marinig ang tawa ni Silab. Nang magmulat, naroon ang bata at may kalaro. Nang sundan ng tingin, naroon nakahiga sa tabi nito ang tila kagigising lang na amo. Agad siyang bumalikwas sa kabila ng higaan. Nandudumilat siya nang mawalan ng balanse. Pero bago pa tuluyang mahulog, nahablot na nang bumangon na si Orlan ng kamay niya. Hinila siya nito palapit. Natigilan sila pareho nang magtama ang kanilang mga labi. Nagkatitigan sila habang tila naistatwa. Hanggang sa magsumiksik ang sumilip na si Silab sa pagitan nila ng may ngiti. I see you. You two are kissing. Natatarantang lumayo si Mara at hindi alam kung saan titingin. Pasensya na. Sorry. Muli silang nagkatinginan nang sabay na magsalita. Nasulya pa ni Mara si Silab kaya kahit masakit ang braso sa kamuntikan na pagkahulog, ay matulin siyang tumayo. Kinuha niya ang bata at kinarga. Ibababa ko na ho ang bata para makapag-almusal. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Doon lang tila nakahinga si Orlan hanggang sa makita niyang balabal sa kama. Kinuha niya iyon pagkaraanay na pangiti. Napahinto rin sa pagsubo si Mara ng pagkain kay Silab. Naalala niya ang pagkakadikit ng labi nila ng amo. Napapikit siya ng mariinat na pahinga. Mara. Agad siyang napamulat nang marinig ang boses na iyon. Kahit na may kaba, pilit siyang kumaswal ng tumayo. Lumapit sa kanya ang amo. Naiwan mo. Napatingin siya sa hawak nitong balabal. Hinawakan niya agad ang pilat sa pisngi. Akma niyang aabutin yun nang iikom ni Orlan ng kamay. Hindi mo kailangang itago. O takpan ng mukha mo, Mara. Binalik niya ang atensyon kay Orlan. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay doon ang balabal. Dahil may mga taong tatanggapin ka ng buong buo. Ngumiti sa kanya ang amo pagkatapos ay lumapit sa bata. Hanggang sa mapansin ni Orlan ang pagngiwi ng tagapag-alaga nang hawakan nito ang braso. May masakit ba sa'yo? Natuon ang mga mata ni Mara sa nagtanong na amo. Wala ho. Tumango si Orlan kahit hindi kumbinsido. Manang, nagmamadali namang lumapit ang kasambahay. Sir, kayo na munang bahala kay Silab. Sige po. Nilapitan ng kasambahay ang bata at binuhat. Nagtataka naman si Mara nang tingnan ng amo. Dalhin niyo muna siya sa loob. Opo, sir. Naguguluhang tumango ang kasambahay at sinulyapan si Mara na nalilito rin. Umupo ka muna, Mara. Ho? Pinanood niya ang pagtayo ng amo at paglapit sa kanya. Iginiya siya nitong okupahan ng silyang bakal at maingat na hinawakan ng kanyang braso. Napatingin sa kanya si Orlan nang umupo sa tabi niya. Akala ko ba walang masakit sa'yo? Umiwas siya ng tingin. Muling tiningnan ng amo ang kanyang braso. Magpapatawag ako ng doktor para matingnan ang braso mo. Hindi na ho, sir. Magiging maayos din to. Tomorrow is your rest day, right? Anong plano mo? Uuwi ka ba sa anak mo? Hindi ho. Hindi ko kasama ang anak ko sa bahay. Napahinto si Orlan sa narinig at marahang itinaas ang tingin. Ngumiti ng maliit si Mara. Dito lang ho ako sa day off ko. Aalagaan si Silab at makikipaglaro sa kanya. Tell me, are you trying to impress me? Cause if you are, it's working. Ho? Napangiti si Orlan. Pinagmamasdan naman ito ni Mara at nahawa na lang ng ngiti. Sa totoo lang, hindi mahihigitan ng kahit anong halagang nakikita kong pagmamalasakit mo kay Silab. Nakikita kong tunay na anak ang pagtrato mo sa kanya. Naging seryoso ang pahayag ni Orlan. Dahil yun ang gusto kong maramdaman niya, na inaalagaan siya ng tunay niyang ina. At yun ang nakikita ko. Tila naunawaan ng amo ang ibig niyang sabihin. Magbihis ka.
Dadalhin na kita sa hospital. Hindi na ho. Please, don't make me worry, Mara. Nagkatitigan sila at bumaha ang nakakailang nakatahimikan. Hindi siya tuwid na matingnan ng amo. Sandali pa nitong nilinis ang lalamunan. I want to take care of you. Napahinto si Orlan bago nagdahilan. Kung masakit ang braso mo, hindi mo maaalagaan si Silab. Lihim niyang tiningnan ang tagapag-alaga ng may ngiting tumango. Nagmamadali siyang tumayo nang makaramdam ng hiya. Let's go. Nagtaka namang nasundan ng tingin ni Mara ang amo. Sir, nag-aalalang sambit ni Mara nang makitang matalisod ito sa paa ng Silya sa pagmamadali nito. I'm fine, don't worry. Nagmamadali pa rin itong umalis. Nagpahabol pa ito nang lingunin siya. Hihintayin kita sa labas. Napangiti na lang siya nang tanawin si Orlan hanggang sa mapangiwi nang maramdaman ng pananakit ng braso. Sa loob ng helper's room ay nakaharap na si Mara sa salamin. Pinagmamasdan niya doon ang kanyang sarili. Inayos niyang hibla ng buhok niya hanggang sa masulyapan niya ang balabal na naroon sa tabi. Kinuha niya iyon at pinagkatitigan bago nilagay sa kinuha niyang bag. Lumabas siya at naroon sa sala ang mga kasambahay na bantay-bantay ang batang si Silab sa carpet. Saan kayo pupunta ni Sir? Mukhang may date kayo ha. Panunukso ng isa sa mga ito. Pupunta kami ng hospital para ho ipatingin ang braso ko. Sandali lang Ate Mara. Alistong lumapit sa kanyang isang mas bata. May kinuha ito sa bulsa ng suot na uniforme. Lalagyan kita ng lipstick para nakahanda ka kapag alam mo na. Iminwestera nito ang uso sa kanya. Ayan, bagay na sa'yo. Natutuwa siyang pinagmasdan ng mga kasambahay. Salamat sa inyo. Nasulyapan ni Mara ang anak na inosenteng nakatingala sa kanya. Bumaba siya at hinalikan ito sa ulo. Sandali lang kami Silab, babalik din ako. Sa paglabas ay naroon na naghihintay sa tapat ng kotse ang amo. Nahihiyang naging hakbang niya. Umalis ito sa pagkakasandal at binuksan ang pinto ng sasakyan. Let's go. Tumango siya. Napatingin siya sa amo nang silipin siya nito ng may pilyong ngiti. You're wearing lipstick? Mabilis niyang pupunasan ng labi pero seryosong pinigilan nito ang kanyang braso. Huwag mong alisin. Hindi ako naglalagay nito. Bagay sa'yo. You look beautiful, Mara. Sa narinig, parang literal na huminto ang kanyang mundo. Si Orlan tila nagliwanag sa kanyang mga mata. Ang ngiti sa gwapo nitong anyo, buong buo siyang tanggap. Halika na. Sandali Sir Orlan. Pinigilan niya ito sa braso. Isinarado naman ito ang pinto ng kotse at seryosong napatitig sa kanya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi na naituloy ni Mara ang pagtatapat nang may humahagibis na sasakyan ng huminto sa tapat nila. Mabilis na bumaba mula roon si Criselda at pumagitna sa kanila. Napabitaw siya sa kamay ni Orlan. Why are you holding him? Dinadasalan mo ba siya ng black magic? Hindi. Liar! Singhal nito at hinagip ang buhok niya. Agad namang pinigilan ito ni Orlan. Let go of her, Criselda. Halimaw ka, hindi ka na nahiya sa pilat mo. I said stop it! Hinawakan ni Orlan ng dalawang kamay ng hinihingal na si Criselda at saka ito inilayo. Bakit ba ako ang inaaway mo? I'm just trying to protect you from this flirty monster. She's not a monster. Bakit ba pinagtatanggol mo siya? I already told you. She's not your ex. She's not Mara. Sandaling natahimik si Orlan na umaahon ng dibdib bago mahinahong nagsalita. Umalis ka na, Criselda. No! I want you to choose right here, right now, Orlan. Napakunot noo ang pumamewang na si Orlan. What? Ako o ang babaeng yan? Kapag ako ang pinili mo, ako ang mag-aalaga kay Silab at palalayasin mo siya. Umiling-iling si Orlan. Mara will stay here. Hindi makapaniwalang pinilig ni Criselda ang ulo. Mangiyak-ngiyak ito sa galit nang muling sugurin si Mara. Buisit ka? Ano bang meron sa'yo? Saktong pagtulak ni Criselda kay Mara ay pagdating ng tumatakbong si Silab mula sa loob ng bahay, kasunod ang kasambahay. Tumalsik ang batang lalaki na napaupot agad na umiyak. Agad namang natarantang nilapitan ni Mara ang anak niya. Silab, ayos ka lang ba? Pinunasan niya ang mga luha nito at nang lumingon kay Criselda, nanlilisik ang kanyang mga mata. That's your fault. Paninisi pa nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo.
Nilampasan niya si Orlan at nang makalapit kay Criselda, isang sampal mula sa kanya ang nakapagpaatras dito. Akma itong magsasalita nang muli niyang sampigahin sa kabilang pisngi. Natahimik ang lahat. Saktan mo na ako. Wag lang ang anak ko. Napatingin ang lahat kay Mara. Ganoon na rin si Criselda na sapo ang pisngi. Anak? Oo. Ako ang tunay na nanay ni Silab. Ako si Mara at anak namin ni Orlan si Silab. Pagbubunyag niya. Sinungaling, walang pilat si Mara. Nasunog ang apartment kung saan ako nakatira kaya nasunog ang mukha ko. Mapagpanggap ka. Akma itong gaganti ng sampal, hindi pa man niya napipigilan ang kamay ni Criselda ay naroon na si Orlan. Wag na wag dadapo ang kamay mo sa kanya. Niloko ka niya. Iniwan pa niya sa iyo ang anak niya. Ang anak namin, Criselda. This is done. Umalis ka na. Mangiyak-iyak na pumigla si Criselda kay Orlan bago umalis. Si Mara naman, agad nilapitan si Silab at binuhat. Anak, nandito na si nanay. Patawarin mo ko at pangako hindi na kita iiwan. May luha siyang pumikit nang yakapin ito ng mahigpit. Sa pagbukas ng mga mata, si Orlan ang nasa harapan niya. Tiningnan nito ang kasambahay na nasa likuran. Kunin niyo si Silab. Seryoso nitong utos. Akma pang hahabulin ni Mara ang anak nang hawakan siya ni Orlan at hinila palayo. Seryoso siya nitong pinagmasdan. Sa anyo ay naghihintay ng kanyang paliwanag. Nagsinungaling ako, nagpanggap. Hindi ko alam kung maniniwala ka kung sinabi ko ang totoo. Alam kong ikaw yan, Mara. At alam kong ikaw ang babaeng nag-iwan kay Silab ng gabing yun. Wala akong pagpipilian. May sakit si Silab. Wala akong maipangtustos sa kanya. Walang tumatanggap sa akin sa trabaho. Hindi ko kayang panoorin lang siyang tuluyang magutom at saka manghina. Alam kong mali. Pero ngayon na nakikita ko siya na malusog at nasa maayos na buhay, hindi ko magawang magsisi. Sumbatan mo ko, kamuhian mo ko. Pero pakiusap, hayaan mo kong makasama ang anak ko. Kung para sa iyo hindi ako mabuting ina, para sa akin, ang sakripisyong ginawa ko ang nagligtas sa buhay niya. Sino ko para husgahan ng isang inang ginawa ang lahat para sa anak niya? Ako ang dapat na humingi ng tawad. Ako ang nagpabaya, hindi kita hinanap. Hinayaan kitang magdusa mag-isa. Hinawakan ni Orlan ang magkabilang pisngi niya at pinakatitigan sa mga mata. Pangako, babawi ako, pakasalan mo ko, Mara. Ibabalik ko ang dati mong buhay at babawi tayo ng panahon para kay Silab. Bibigyan natin siya ng buong pamilya. Haplos-haplos ni Orlan ang pilat sa mukha niya. Pakakasalan mo ko kahit ganito ang mukha ko? Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda, Mara. Magbabago ang buhay mo simula ngayon, Mara. Nilingon nito ang kasambahay na lumapit at inabot ang batang lalaki. Ngumiti ang may mga luhang si Orlan nang buhati ng anak pagkatapos ay hinarap sa kanya. Anak, siya ang mami mo. Kumislap ang mga mata ni Silab at bumaling kay Mara. Mommy? Pigilang iyak ni Mara nang tumango. Sabik na nagpakarga ang bata at yumakap sa kanya. Ang yapos na iyon ay yakap ng ina sa anak na matagal na nawalay sa kanya. Si Orlan, pinagmamasdan ng kanyang mag-ina. Ngayon, alam na niya kung anong espesyal na koneksyon ang mayroon sa mga ito. Yun ang pagmamahal ng ina at anak na kailanman nakatali at mag-uugnay sa mga ito. Napangiti si Mara at hinawakan ng kamay ni Orlan na yumakap sa kanilang mag-ina. For you, Mommy. Nakangiting tinanggap ni Mara ang isang bulaklak na pinitas ng anak sa park kung nasaan sila. Salamat, anak. Mommy, look, mayroon din si Daddy para sa'yo. Bulong nito bago nagmamadaling umupo sa tabi niya. Umangat ang tingin niya at naroon ang asawa. Naglalakad habang nakatago ang isang kamay sa likod. Napangiti siya. Sa lumipas na taon, hindi siya pinabayaan ni Orlan. Pinaramdam nito ang pagmamahal na binawi ang lahat ng hindi magandang alaala na naranasan niya simula nung masunog ang mukha niya. Umupo si Orlan sa tabi niya. Inabot ang pumpon ng rosas na pula. Tinanggap niya iyon. Nakangiti niyang tiningnan ng mga iyon. Nang humangin, marahang bumaba ang balabal niya. Natitigan niya si Orlan nang tuluyang ibaba yun. May ngiti nitong hinaplos ang magkabila niyang pisngi. Ang pilat mo, gumagaling na. Sa isang taon na lumipas, hindi lang sila ikinasal. Dinala rin siya nito sa pinakamagaling na doktor sa balat. Sana,
kasabay ng paggaling ng pilat mo, ay ang paggaling din ng puso mo, Mara. Huwag ka na magtago dahil gusto kitang laging makita ng walang takip ang mukha mo. Hinawakan niya ang kamay nito. Matagal nang naghilom ang puso ko at dahil iyon sa iyo, Orlan, noon at hanggang ngayon, may pilat man ako o wala, naging mabuti ka sa akin at ang pagmamahal mo hindi nagbago. Cecilia, ba't ikaw ang tunay na naging lunas sa lahat? Mahal kita, Mara. Mahal din kita, Orlan. Hinalikan siya nito na may mga luha niyang tinanggap. Bumaba ang tingin nila pareho sa anak na nasa gitna nila. Napangiti na lang si Mara ng pagmasdan ng mag-ama. Ang pilat niya unti-unti nang nawawala at mapapalitan ng masasayang alaala kasama ang kanyang minamahal na anak at asawa.